isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman muli magkakasama-sama tayo sa loob ng isang oras dito sa programang Dear Ate Raquel. Naku, kamusta na po ba kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Katulad ko, I'm okay. No? At sana tuloy-tuloy na bababa ang ating gasolina. No? Dahil para naman yan sa ating lahat. No? Mayo na. Imagine, it's already May. Ikalimang buwan sa taon 2026. Ay, nako. Talagang sobrang bilis ng panahon. Mabilis lumipas ang 24 hours, ang 24 oras. Hindi natin namamalayan ng oras. Kaya sana po, pahalagahan natin ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo na naggagaling, na dumadaan sa ating buhay. Huwag nating gastusin o gastahin ang ating oras sa mga walang kabuluhang bagay. Ang Mayo, 'di ba, sabi nila, ito yung buwan ng bulaklak at panahon ng pagdiriwang ng mga kapistahan sa iba't ibang bayan sa mga lalawigan at lungsod sa Pilipinas. Mahirap man o mayaman, patuloy na isinasagawa ang tradisyong nakaugat na sa kultura ng mga mamamayan na minana sa ating mga ninuno. Bukod dito, masaya at makulay din ang pagdiriwang na dinarayo ng iba nating kababayan. Nakikita sa pagdiriwang ng mga kapistahan ng mga deboto ng patron saint, mga turista, balikbayan, overseas Filipino workers o OFW na nagbabakasyon. At sa pagdiriwang ng mga kapistahan, ipinakikita ng mga Pilipino ang pagiging magiliw sa mga panauhin sa kanilang tahanan, di ba? Tayo nga yung ating hospitality, we are known for our good hospitality. Totoo naman po yan. Nung maliit nga ako kapag piyesta sa amin, ako, kung saan bahay ako kung nakikikain kasi welcome talaga, wini-welcome lahat na kumain ka sa kanilang bahay. At naku, napakasasarap naman ng mga handa, talaga namang mabubotsok ka mabubusog ka ng husto. At ang ugali kasi natin mga Pilipino is magiliw tayo magpakain ng mga tao. Kahit pa sabihin natin wala na tayong pera, pero kapag may bisita ka o merong naghanap ng pagkain, lagi tayong bukas palad na nagpapakain sa mga taong nangangailangan. Iyan ang trait ng mga Pilipino, ang mapagkawang gawa at may mga mabubuting kalooban. Ay, naku, May 10. Next week, next Sunday, Mother's Day na, araw po nating mga ina. Nako, ang araw ng mga ina, isang napakahalagang pagkakataon upang markahan ang mga kontribusyon ng mga ina sa ating buhay at sa ating lipunan. Mahalagang kilalanin kung gaano ang mga pagpapakasakit ng mga ina sa kanilang mga anak. Pero paalala po ha, kapag sa Mother's Day, huwag nating kalimutan na bigyan ng pagmamahal ang ating mga ina kasi sila ang ilaw ng mga tahanan, di po ba? So yan, next week yan, next Sunday. Kaya ngayon pa lang maganda na kayo nang ibibigay sa inyong nanay, sa inyong mga beloved mother. Pati mga tatay na nagiging nanay na rin kasi sila yung nagiging nanay at tatay kasi solo parent na sila. Sa maraming mga solo parent, marami rin mga
nag-iisa lang sa buhay na tinataguyod nila ang kanilang mga anak. Pati yung mga kapatid nagiging nanay na rin kasi kapag wala ang kanilang mga magulang, sila ang tumatayong nanay ng kanilang mga anak, mga kapatid kasi sila yung nag-aalaga sa kanila, sila yung mga nagpapalaki sa mga kapatid nila. No? So, para sa lahat ng magulang, lahat ng ina, next week ho ang ating araw. O siya, umpisa na po natin ng pagbabasa ng ating first letter of the day. Dear Ate Raquel, Marisa Canlas po ang aking pangalan. Isa po akong kasambahay na naging PA o personal assistant ng aking amo na si Miss Ana Angeles. Napakabait po, pero nakuha pa rin siyang lukuhin ng kanyang asawa. Pasensya na po kayo pero magmamarites po muna ako at ikukwento ko sa inyo ang kasaysayan ng aking si Ma'am Ana. Sa isa pong private recovery suite na sa ospital, doon po nanganak si Ma'am Ana. At kambal po ang kanyang ipinanganak. Kapapanganak lang po ni Ma'am Ana, tanging ako lamang po ang kasama niya sa ospital kasi hindi naman po dumating si Sir Mauricio sa oras ng kanyang panganganak. Pero patuloy pa rin namang naghihintay si Ma'am Ana. Ramdam ko na naghihintay siya ng mga bulaklak. Umaasa si Ma'am ng kaligayahan at umaasa siya na ang lalaking sinuportahan niya sa loob ng 5 taon ay pumasok sa pintuan na yon at titingnan ng kanilang mga anak at na may halong pagmamahal. Bumukas nga ang pintuan, Ate Raquel, pero hindi nag-iisa si Sir Mauricio. Pumasok po siya at hinatak ang isang may mamahaling amoy ng kanyang imported na lotion at ang tunog ng high heels. Sa likod niya, yun ay si Claudine. Yun ang kanyang executive secretary, executive assistant rather. Hindi tiningnan ni Sir Mauricio ang crib. Hindi niya tiningnan ang kambal. Nakapikit ang kanyang mga mata kay Ma'am Ana at ang kanyang labi ay nakabaluktot sa isang kilos na nang bukas ang napagkasuklam. Sabi niya, Diyos ko. Sabi niya sa isang patag na tinig, tumingin ka lang. Lumapit siya sa kama, nag-iingat sa distansya na para bang nakakahawa ang pagod ni Ma'am Ana. Sabi ni Ma'am, Mauricio, ang mga sanggol, ipinanganak ko na sila, ang ating mga anak. Tingnan mo naman sila. Pero ang sabi ni Sir, nakita ko na sila. Tapos, sabi niya, ayos lang naman sila eh. Biglang binuksan niya ang kanyang attache case at inilabas ang isang makapal na kulay asul na folder. Hinawakan niya ito at inilagay sa dibdib ni Ma'am Ana. Sabi ni Ma'am, ano ito? Ang sagot naman ni Sir, annulment, legal separation. At ang kasunduan sa pagiging kompedensyal, dapat pirmahan mo ang mga ito. Sabi ni Ma'am, annulment? Legal separation? Mauricio, nanganak lang ako. 3 oras pa lang ang nakararaan, ito na ibibigay mo sa akin. Sabi naman po ni Sir Mauricio, baka nakakalimutan mo. Ako ang CEO ng isang multi-billion-dollar tech company. Sabi ni Sir na habang pinupukpuk niya yung kanyang dibdib. At ang dagdag pa ni Sir, kailangan daw niya ng partner na sumasalamin sa status niya. Bata, presentable, elegante. Ikaw, maswerte ka lang sa stay-home mother. Dapat sa bahay ka lang. Ang kailangan ko, ang katulad ni Claudine na may pagmamalaki ko, hindi ang katulad mo.
Sabi naman ni ma'am, hahayaan mo ba ako para sa kanya? Mukha ba akong babae na naoperahan lang? Sabi ni Sir, ay naku, iiwan kita dahil nalampasan na kita. Ngayon, pirmahan mo yan at hindi ko ibabahagi ang sa aking hinaharap ang milyon-milyon sa isang taong walang ingat. Pinabayaan mo yung katawan mo kaya tinan mo itsura mo. Hindi kita pwede ipagmalaki. Tiningnan ni Mamang kasunduan ang kabuuang paghihiwalay ng mga ari-arian ayon sa legal na pagmamayari. Naniniwala siya na pinoprotektahan siya ng sugnay na ito. Tinawag ako ni Ma'am. Sabi ni Ma'am Ana, Marisa, tingnan mo mga papeles na ito. Napangiti po ako sa sinasaad ng papeles. Pagkatapos binalik ko po kay Ma'am at nagsalita si Ma'am. At sabi niya, sigurado ka ba sa gusto mo, Mauricio? Kasi kapag pumirma ako dito, wala ka nang babalikan. Tumawa naman si Sir. Sabi niya, wala kang kapangyarihan, Ana, kaya pirmahan mo na yan. Ang ginawa po ni Ma'am, tinawag ako at pinakuha ang pen. Kinuha ko naman po yon at pumirma si Ma'am. Wala akong makitang luha sa kanyang mga mata at wala siyang pakiusap. Ang tanging sinabi lang ni Ma'am ay, congratulations, pinabati kita, malaya ka na. At kinuha ni Sir Mauricio ang mga papeles na may sakim ng ngiti. Umalis si Sir kasama ang kanyang babaeng si Claudine. Nang bumalik ang katahimikan, pinakuha ni Ma'am ang cellphone niya. Tinawagan niya ang opisina at sinabing, Code Black, simulan ang Leadership Transition Protocol kaagad. Kinalunisan, dumating si Sir Mauricio sa opisina, pero hindi gumagana ang kanyang card sa office. Dito, pinalibutan siya ng gwardya. At ang sabi ng gwardya, pasensya na po kayo, hindi na po kayo ang CEO. At mahigpit po ang utos ng may-ari na huwag kayong papasukin sa office. At bigla bumukas ang VIP elevator. Lumabas po ako, tulak-tulak ang wheelchair ni Ma'am Ana. Nakasuot ng puting Amerikana. Nakaayos ang buhok at nakashade si Ma'am. Kasama ang legal director at ng financial director. Sabi po ng abogado, si Miss Ana Angeles ang may-ari ng kumpanyang ito. Nasa harap ng Pangulo ng Konseho, tinanggal niya ang salamin at sinabing, nang mamatay ang tatay ko, iniwan niya ang lahat ang ganap na controls ng grupo sa kanyang anak na babae. At ako yun. Pinangalanan kita na CEO, hindi ka kailanman nagmamay-ari ng anumang bagay dahil isang empleyado ka lang. Wala kang utang na loob. Narito ang kasunduan. Gusto mo ng kabuuang paghihiwalay. Ang kumpanya ay nasa aking pangalan. Ang penthouse ay sa korporasyon. Ang kotse ay inupahan ng kumpanya. And for your information, you are fired. Sisante ka na. Para sa maling pag-uugali, maling paggamit ng mga mapagkukunan at pagsira ng imahe ng kumpanya. At maging ikaw rin, Claudine. 10 minuto ang bibigay ko sa'yo para kunin mo ang lahat ng gamit mo dito. Umalis ka na ngayon din. Sa puntong ito, nakita ko bumagsak po si Sir Mauricio at napaluhod siya. At bigla, nagsabi siya, pero ako ang ama ng mga anak mo. Sabi naman ni Ma'am, aba, pinili mong umalis ni hindi mo man lamang hinawakan o tiningnan ng kambal.
Kaya wala kang karapatan sa aking mga anak. Guard, ilabas mo sila sa building na ito. At pinalayas nga si Sir Mauricio kasama si Claudine. Walang sasakyan, walang bahay, walang trabaho. Alam mo, Ate Raquel, nagpalakpakan lahat ng mga tao sa opisina, maging sa kalsada. Tapos sabi ni Ma'am, sa inyong lahat, magtrabaho tayo ha, ng maayos. Marami pang dapat ayusin at linisin ng mga papeles at alamin ang mga kasamaang ginawa dito ni Mauricio at ni Claudine. Ate Raquel, natuklasan ni Ma'am Ana na ang mga pinagagawa nila Sir sa kumpanya, ang paglulustay sa salapi at ng marami pang kawalang-yaang ginawa ng dalawa. Kinasuhan sila Sir at Claudine at nahatulan ng 20 taon sa pagkakabilanggo. Samantalang ako, nanatili po akong personal assistant ni Ma'am at yaya ng kambal. Hanggang dito na lamang po gumagalang Marisa Canlas. Balikan ka namin, Marisa, makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan